Yes po. So, thank you so much po, Sister Dalen. Muli, magandang gabi po sa lahat ng kapatiran. Bago po tayo magsisimula, let us pray po. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we bless your name, Lord God. We magnify your name sa buhay ng bawat isa, Lord God. We thank you, Lord God, dahil muli, Lord God, pinagkalooban mo kami ng oras para po magsama-sama sa aming gawain sa gabi nito, Lord God. Lord, as I speak your words, Lord God, Lord, I humble myself under your throne, Lord God. Lord, I pray, Lord, that you cover each and everyone's house, yung tahanan ng bawat isa, Lord God, ng iyong banal na dugo, Lord God. Protektahan niyo po ang aming kaisipan, yung puso namin, Lord God. Open it, Lord God, na tunay nga po, Lord, na matanggap namin ng bawat isa ang iyong salita, Lord God. I ask, Holy Spirit, for your guidance and your wisdom. Protektahan niyo po yung bawat salitang lalabas sa aking bibig. Tunay nga po, Lord God, na buhay po ang iyong salita. It is a living reminder for each and every one of us, Lord God. So I pray, Lord, that you prepare each and every one of us, Lord God. We praise you, Lord God. We continue to magnify your name in the sweetest and mighty name of our Lord Jesus. Amen. Amen po. So, bago po tayo magsimula, nais ko po sanang tanungin ang bawat isa. So, kung yung mga nakasama po natin sa bahay, tatanungin po natin sila ng diretsahan. Sige, ma, pa, ate, kuya, paki-describe nga po ako kung ano yung ugali ko na nakikita mo. So, siguro yung iba po sasabihin sa atin, pasensyoso ba tayong tao? Mabuti ba tayo? Masama ba yung ugali natin? Kasi po, di ba, yung mga nakakasama po natin sa bahay, sila po yung nakakakita ng tunay natin na pag-uugali. Iba po to sa mga description na nakikita ng mga tao sa labas. Especially kapag nakita pa lang or nakasama natin sila ng isang beses, normally, ide-describe nila tayo na, o siya yung matangkad, maliit, tahimik, sexy, gano'n. Gano'n po, no? So, lahat panlabas lamang. Pero kung tatanungin po natin yung kapamilya natin kung ano nga bang, um, kung paano nila tayo i-describe, ano po kaya yung lalabas sa kanilang mga bibig, no? So, let us open our Bible sa Galatians 5:22 to 23. NKJV po. So, sabi po dito, sige po, while waiting for the Bible. Thank you po. So, sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. So, kung babalikan po natin yung word na ginamit sa 22, ang sabi niya po dito, fruit. So, hindi niya po sinabi na yung fruits of the Holy Spirit, hindi niya po siya classify as one by one. Why? Kasi po, as a Christian, as a born-again Christian, yung presensya po nung lahat nung fruit ng Spirit is a living evidence sa buhay natin, no? That we are being controlled by the Holy Spirit. Meaning, the fruit of the Spirit is the result of the Holy Spirit at work in our lives. So, by the time na tinanggap po natin si Jesus sa buhay ng bawat isa, the Holy Spirit fills us and then He begin to produce the good fruit in us. So dito po, hindi po siya gawain ng tao na makakapag-produce po tayo ng fruit of the Spirit through our own strength, sa ating sariling kalakasan or kakayanan. So, ang mga nabanggit po dun sa verse 22 to 23, it is really about real change that starts from inside out.
So, sa loob po talaga ng bawat isa, no? So, sabi nga po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. So, alam ko maraming beses na po natin 'tong, napapakinggan, nabasa, pero tunay nga po na tayo, as a branches, wala po tayong kakayahan na magpalabas ng sariling fruit. Magiging visible or magiging, mangyayari lang po 'to sa buhay natin if we are strongly attached sa vine or dun sa mismong kung malakas or full of nutrients ba yung pinangkakapitan natin, no? So, we think na yung sa buhay or paglalaki or growing ng fruit of the spirit for us para mag-manifest po yun sa buhay natin as a Christian, as a growing Christian, dapat po manatili tayong nakadepende kay Lord para mapalago tayo. So, it is because God is the one who produces the fruit in us. So, sabi nga po doon, no, as we abide in Him, in me and I in Him. So, as we lean on God and depend totally in Him, the fruit grows within our lives. So, alam ko po, alam niyo na po yung sa fruit of the Holy Spirit. Pero let us quickly go over it po one by one. So, sabi po dito, no, sa nabasa natin kanina, love. So, sa love, we are commanded by God to love Him with all our hearts, soul, mind, and strength. How can we show our love po kay Lord? By being delighted in His words, by continue pursuing Him every day in every aspect po no ng buhay natin, and by giving all that we have for Him. So Jesus commanded us not just to love God, but also to love one another, both in word and in deed, no? Bakit nga ba natin kailangang mahalin si Lord? Because God is truly worthy ng ating mga deepest affection, not just simple affection, but deepest affection. And also yung highest praises natin. So, as we show or as we say, as we do, that we acknowledge that we love God, nandun din po na we are reminded na we need to love one another both in word and in deed. So, paano nga po ba natin napapakita itong pagmamahal na to, no? By serving one another, by bearing each other's burden, by caring for one another, and like Jesus, he laid down his own life for us. So, madali pong sabihin or madaling gawin sa taong mahal natin. Pero paano pagka yung mga tao na nakakabigay ng kasakitan sa puso natin? Are we still be able to say that, Lord, I love you because I love my brothers and sisters in Christ? Are we able to fully acknowledge yung love na nare-receive natin kay Lord if meron po tayong nararamdaman na galit or inis or misunderstanding towards our brothers and sister, no? So truly, madali pong sabihin, pero yung gagawin mo, yung papatunayan mo, we acknowledge that hardship. Pero ano po yung sabi dito ni Lord? We asked for the Holy Spirit to enable sa buhay natin every day yung love na ibinibigay sa atin ni Lord para by through our prayers, by through our declaration, we allow the Holy Spirit to move in our needs so that we can still choose to treat them right. Kahit meron man po silang nagawa sa atin na mali, we still can choose to be kind to them, to be respectful of them, to show our love to them, no? So let us be reminded na um
kung i-claim po natin na mahal natin si Lord, dapat let us allow the Holy Spirit to move in our midst para po turuan niya rin po tayo na mahalin ng buo at totoo yung mga kapatiran natin. Then dito, number 2, the joy. So when we say joy, alam ko we're very familiar that is different from happiness. So sabi po dito, yung salitang joy, it is a settled assurance. Why? Because we know that God is in control in every detail, whether big or small details in our life po. No? So, pag sinabi kasi natin nga na happiness, it is solely based on emotions. Naka-base po siya sa kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Kung masaya yung paligid, we feel happy. Pero pag hindi na, parang nawawala na po yun, no? So, that is only the mere terms of happiness. It is only emotional, external, and only temporary. But when we claim po that we have joy in our lives, this is the time wherein we are becoming intentional sa pagsasabi natin or sa tanggap natin nitong assurance. We are intentional that we are relying that God is in control in every parts of our life, no? Nandito rin po na kahit ano yung makita natin, kahit ano yung ma-experience natin, marinig nating balita, mga nangyayari within and outside our home, we feel we still choose to hold on to that joy that God is in control. We are we are claiming, we are holding or enduring in the midst of everything po na nangyayari, na yung joy na binibigay sa atin ni Lord, hindi siya maaapektuhan ng nangyayari sa paligid natin, no? And also, after that, we have peace. So, love, joy, peace. Sa peace, we know that we have peace by fixing our mind on God. So, sabi nga po sa Isaiah 26, verse 3, sabi po dito, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. This is the word of God, that yung peace na nararamdaman or tinanggap natin, this is wholly perfect. Kung ano man po yung binabato ng kaaway na kamalian, ito po yung pangahawakan natin na rest and calmness sa presensya po ni Lord, no? So, by claiming na etong peace na to, buhay siya sa puso, sa buhay ng bawat isa, we are no longer controlled by fear. So, yun po yung perfect peace na binibigay po sa atin ni Lord, no? Despite what is happening. So, number 4, patience po. So, sabi po dito, the more we grow in patience, the more we are like God. So, siguro ito pong word na to, ito yung tested every day sa bawat isa. Sabi ko po dito sa note ko, itong patience na to, it serves as a domino effect sa buhay natin. So, scenario number 1, nagising ka, instead of talking to God, you choose to do your ordinary routine. Then, come upon sa trabaho, sa school, meron kang na-experience na negative. For example po, di ba, yun nga, nasigawan ka ng boss mo kasi meron kang nagawang mali. So, from the moment or the morning na na-receive mo yung ganong negative feedback, hindi po natin napapansin na nadadala natin siya. So, pag uwi sa bahay, you feel restless. So, natatasan po natin ng boses yung mga kasama natin sa bahay. So, for example, yung asawa po na nasigawan ng boss, sisigawan niya yung asawa niya dahil, ayun nga po, pagod siya sa trabaho hanggat sa yung asawa niya, sisigawan na yung anak niya. So, ganun po na yung pagiging pasensyoso sa bawat araw, kahit po maliit or sa malaking bagay, totoo nga po na hindi lang po siya, hindi ka lang personally maaapektuhan. Lahat po ng mga tao na nasa paligid mo, apektado. So, we have choices, we have daily, um,
daily actions wherein we can practice surrendering that limited patience po no by the works and by the help of the Holy Spirit also sa buhay po natin. We open our eyes, we thank the Lord, we pray. Short prayer, Lord God, help me, cover me with your blood that I'll be fully equipped sa araw na ito for the patience that I need to go over po no sa buong maghapon. Then at the end of the day, you will see na kung paano ka po sinamahan ni Lord sa katagumpayan ng araw na yun hanggat sa pagtulog mo po no. So let us be reminded that if we are really growing in patience, we are more becoming like God. Kasi kung gaano po naging pasensyoso si Lord from the very beginning up until the time of the Israelites hanggang ngayon sa bawat isa po sa atin, makikita po natin evidently kung paano po nagiging pasensyoso si Lord God sa buhay po ng bawat isa. No? So, God always patiently brings us back to himself, no? So let us also practice and continue to strengthen this one. Then number 5, kindness. So kung si God po is infinitely kind towards us, bakit hindi po tayo pwedeng maging kind sa mga taong nakapaligid sa atin? If we receive the mercy of God by forgiving us, bakit hindi po natin mabigay yun same towards other, no? So kahit wala po tayong nare-receive na benefit, we continue to be still kind. So, lagi nga po nilang sinasabi na ngayon, sa panahon ngayon, a little kindness goes along the way. So, let us be reminded na kung wala man bumabalik na benefit, hindi po yun totoo. Kasi, bago pa po bumalik yung benefit na yun, na-receive na po natin yung kindness ni Lord, no? So, we just really need to spread it and not just words but by our actions po no. Then number 6 po, goodness, kabutihan. It is more blessed to give than to receive, we know that, but we need to actively seek to do good to other people no, kahit wala pong nakakakita, kahit minsan madali yung shortcut. So sabi ko, Lord, nagagawa ko rin po ba 'to? Minsan po kasi 'di ba, kasi nga kung kulang man po tayo ng patience, parang we always want to do kung ano yung shortcut kasi feeling natin na, mas magbe-benefit tayo. Pero hindi po gano'n yung gusto ni Lord na gawin natin. Let us be reminded na kung ano yung tama at kung ano yung mali. So, next one po is yung faithfulness. So, I know that this one, for the past few weeks, past few teachings, we heard yung unshakable faithfulness po no sa ating mga pastors. So, it's really buhay siya sa buhay ng bawat isa. Magsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin that we feel struggles in the parts of our buhay. Pero sa kabila po nung mga testing, sa kabila nung mga struggles, yung pagiging faithful natin, it needs to be consistent. Hindi lang kapag maganda yung kalagayan, doon lang tayo may pananampalataya. Why? Because God is faithful to each and every one of us. Even when we feel brokenhearted, even when we feel disappointed within ourselves, we feel disappointed sa mga taong nakapaligid sa atin, God is always faithful. He is always near us. He will never leave us nor forsake us. When we feel that we have this struggle, we can trust and believe that God will give us strength. Hindi po natin kailangan mangamba. So, tunay nga po na buhay yung pagkilos at yung paggawa po sa atin ni Lord, no? Then, number 8 po, yung gentleness. So,
When we speak and act gently towards another without being overly aggressive or harsh, it gives life as declared po sa Proverbs 15:4, no? So dito, hindi lang po siya through our words and through our actions. Napaka-importante po na maging gentle tayo, especially sa pagdi-deal natin. I think siguro a simple example lang po, no? Every time that pinagsasabihan ko po si Cade and si Kali, nandun po na may mga pagkakataon na nakakapagpataas ako ng boses, napapalo ko po sila. Pero hindi po dahil sa gusto ko lang ipakita sa kanila na galit ako para matakot sila sa akin. Nandun po sa way nung kung paano ko rin po sila parang sinusuway. Gusto ko po makita nila yung pagtutuwid na nandun yung pagmamahal, no po. So sa atin, as a Christian, as a children of God, napaka-importante po na yung mga lumalabas po sa bibig natin, it speaks life. So alam naman po natin kung gaano po kabigat or kalakas nung mga salitang lumalabas po sa atin, no? So, yun po. Doon din po papasok yung number 9, which is yung self-control. Because we need to be control of one's thoughts and actions. So, meron man po tayong gustong sabihin, pero alam natin na hindi tama. So, we need to pause. We need to choose discipline over impulse. We need to choose steadiness over emotions. So, nandito po na sa lahat po ng mga nabanggit ko, hindi po natin siya, kung magiging totoo lang po tayo, no, hindi po natin to kayang gawin lahat consistently kung magre-rely nga lang po tayo sa sarili nating kalakasan. Kasi hindi po to yung gigising ka kinabukasan, sige Lord, gusto ko na pong gawin to, gusto ko pong maging patient, gusto ko po na maging self-controlled. So, hindi po siya parang project na gagawin natin sa sarili natin. No, it is really a spirit transformation process. So, if gagawin natin siya on our action, on our own effort, surely hindi po tayo magtatagumpay. Pero if we let the Holy Spirit to move within our midst, to move within our lives, if we acknowledge and let Jesus to be our model kung paano po siya namuhay sa panahon po na nandito siya sa lupa. Kung aalalahanin po natin yung mga ginawa niya po, no, we really need to surrender. Kasi kung tatanungin po natin araw-araw yung sarili natin, at the end of the day, ano kaya yung lumabas sa akin nung ano kaya yung nakita nung anak ko nung araw na to na super pagod ako? Ano kaya yung nakita nung nanay ko nung nakaramdam ako nung inis mula sa school hanggang sa pag-uwi ko, no? So, let us ask every time, at the end of the day, kung ano nga ba talaga yung lumalabas sa atin, no? Para ma-remind din po talaga tayo. So, as mentioned po sa Galatians 5:16, sabi po dito, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So, in our day-to-day lives, hindi lang po tayo talaga naka-based sa paglakad na lumalakad ka lang. Dapat po talaga we are guided, we are walking in the spirit po, no, in the spirit of God. So, as a simple example, meron dalawang puno. So, sa isang puno, meron siyang pag tinignan mo siya, maganda yung itsura niya, pero yung bunga na nandun sa puno or yung mga laman is hindi totoo, fake. Then yung isa, merong isang simpleng puno, pero yung bunga niya is totoo. So sa malayo, makikita natin na, ay okay lang, dalawa silang puno na may bunga. Pero kapag kunwari, nilapitan na po natin, tinikman na natin, or kinuha na natin yung bunga, ano po kaya yung makikitang bunga? Totoo? Or yung nagpapanggap lang po na fruit, no? Kung plastic lang po, no? So, dito, hindi po hinahanap ni Lord yung perfect fruit. Ang hinahanap po ni Lord sa atin, yung tunay na pagbabago.
if talaga pong naka-connect tayo kay Lord, naka-connect tayo sa Kanya, hindi po natin kailangan pilitin na mag-manifest yung mga fruits, yung mga fruit ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Slowly, as I've mentioned, hindi po siya isang araw lang, eto ka na, ayan ka na, but a progress. As we go sa buhay, as we walk in our lives, slowly, patiently, quietly, makikita po yung bunga nito sa buhay ng bawat isa, no? So, as my last Bible verse po, let us be reminded, as mentioned sa Galatians 5:25, that if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen po. Yan lang po. In Jesus' name, amen. So, let us pray po. Lord God, maraming salamat, Lord, sa salita mo, Lord God, na ibinahagi sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, that we are imperfect, Lord God. Marami pa po kaming pagkukulang, marami ka pa pong binabago sa akin, Lord. Personally, Lord God, I acknowledge these imperfections, yung mga pagkukulang, Lord. Lord, we humbly ask, Lord, na tulungan niyo po kami, Lord God, Holy Spirit, every day remind us, every day talk to us that really that we live by action, by words, yung bunga na nais mo po na makita sa bawat isa, Lord God. Lord, let us be reminded kung paano po namuhay si Jesus during His time. Lord God, let us be reminded, Lord, para po sa mga taong nakakasama namin, especially, Lord, inside our homes, outside, sa lahat po ng mga nakakasama namin, na maging tunay yung makita nilang bunga na nangyayari sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, na hindi po namin to kaya ng sarili lang namin gawa. Lord, kailangan po namin, Lord, yung pagbabago mo. Kailangan po namin, Lord, yung pagkikilos mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. We ask, Lord, that you continue to work in our lives, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.